Etong nakakabilib mga kababayan. Matapos ngang kaliwat ka ng pambabatikos, paninira, panggigipit ng mga Marcos sa mga Duterte mga kababayan, no? Kaliwat ka ng kaso ang isinasampa sa kanila, yung mga kalyado nila pinupuruhan, sinasampahan ng kaso. At yun nga mga kababayan, no, kasalukuyang tinutugis nila etong si dating President Duterte para managot di umano sa drug war niya, yung kanyang administrasyon. Siyempre, kagagawa niya ng administrasyon ni President Marcos yung panggigipit ng mga Marcos sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay mismong si President Duterte ang nagsabi na wala umanong dapat tanawin na utang na loob itong mga Marcos, no, kahit na etong si President Duterte yung nagpalibing sa kanilang ama na ilang dekada rin na hindi na ilibing mga kababayan gawa ng ito'y isang diktador at hindi umano ito nababagay na malibing bilang isang bayani, no? At yun nga mga kababayan, matatandaan nating tanging si President Rodrigo Roa Duterte ang nagpalibing dito sa ama ni President Bongbong Marcos. Pero panoorin natin ito mga kababayan at dito ka lalong mas hahanga at mapapabilib, mapapasalot ka talaga dito kay President Duterte mga kababayan. Maantig talaga ang puso mo kung gaano ka tunay itong si President Duterte. Ito, panoorin natin mga kababayan, no? Ating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So ayun mga kababayan, no, walang dapat tanawing utang na loob sa pagpapalibing kay Marcos Sr. Yan mismo ang sabi ni President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, no. So kahit siya yung nagpalibing, sinasabi niya na walang dapat tanawing utang na loob ang pagpapalibing. Ganun kahambol si President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Kahit kaliwat kanan na yung panggigipit ng mga Marcos dito sa mga Duterte, ay yun nga mga kababayan, no, kung iisipin mo nga trinidor ang mga Duterte ng mga Marcos dahil nga parang ginamit sila nung nakaraang eleksyon, nakipag-tandem itong si President Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte, kaya nakahakot ito ng botot sa pag-aakala na may unity mga kababayan. At ang nangyari nga ngayon ay pinapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte, no? Inahanapan nila ng butas para ma-impeach sa pagka-Vice President. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya, nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Yan. Sa panayam kahapon ng media sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi Kahit ikaw naman siguro mga kababayan, no, masasabi mo talaga na walang utang na loob itong si President Bongbong Marcos. Kasi nga mga kababayan, unang-una pa lang, matagal na nilang pinaglaban yung puntod ng kanilang ama, yung bangkay ng kanilang ama na hindi malibing-libing. Kaya nga mga kababayan, no, kahit sinong nagdaan ng mga pangulo ay hindi talaga maipalibing itong kanilang ama, at nung maupo si President Rodrigo Roa Duterte ay pinalibing talaga ito ni President Duterte mga kababayan, no, dahil yun nga ayon kay President Duterte ay bayani din naman ang kanilang ama. At yun nga mga kababayan, dapat sana ay may utang na loob itong si President Bongbong Marcos. Kaso nga mga kababayan, ang nangyayari ngayon ay ginigipit nila ang mga Duterte mga kababayan. Sabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. Grabe. Ayan mga kababayan, no, hindi maniningil si President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ginawa. At ang kanyang ginawa ay parte lamang di umano ng kanyang trabaho bilang naging presidente ng ating bansa. So saan ka makakita ng ibang presidenteng ganyan mga kababayan? Makikita mo talaga na tapat itong si President Duterte sa kanyang mga sinasabi at sa paglilingkod sa bayan mga kababayan, no?
So kung makikita nyo, etong si President Duterte, napakasimple lang yung bahay nila sa Davao, napakasimple. At yun nga mga kababayan, makikita mo na ang papahalaga ni President Duterte sa taong bayan ay buong buo talaga mga kababayan. No? Kaya nga mahal na mahal siya ng maraming mga Pilipino. Pakinggan natin ulit mga kababayan ha. Kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningil. Trabaho lang ako. Hindi ako maniningil. Trabaho lang ako. So grabe mga kababayan. Muli ring ipinagtanggol ng dating Pangulo ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos sa naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito, mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Yan mga kababayan, paano sasagutin ng human rights yan? Wala bang human rights ang mga pulis natin, no? Men in uniform, mga kababayan, na napatay ng mga kriminal? Tinitugis din ba nila dyan? Nagpapa-hearing din ba yung mga na yan para sa karapatan ng mga pulis na naglilingkod sa bayan para protektahan at isaayos ang ating bansa? Mga kababayan, para saan pa? Bakit? Yan nga ang katanungan mga kababayan, bakit mas tinutugis pa nila ang mga durugista? No, mga kababayan, parang naging protektor sila ng mga durugista mga kababayan. So yan din ang isang malaking katanungan na para saan ba ang hustisya? Para lang ba sa mga kriminal? O para lang din? O paano yung buhay ng mga pulis na nagpapatupad ng batas? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Yun. Paano mga kababayan? Pakinggan natin ulit Pakinggan natin ulit mga kababayan. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Sakaling O di ba? Paano naman yung mga pamilya na nasira dahil diyan sa droga? Di ba mga kababayan? Yung mga biktima ng mga drug lords, yung mga biktima ng mga drug pusher, mga kababayan, yung mga na-rape dahil sa droga. Paano yun mga kababayan? Meron ba tayong narinig mula sa CHR? Meron ba tayong narinig mula sa mga dilawan na yan? Wala, di ba? Kasi nga mga kababayan, pamumulitika lang din naman ang ginagawa nilang ganito mga kababayan. Yung mga politiko kasi, kontrapartido, kaya nga may mga partido-partido yan mga kababayan. Pagkalaban nila sa partido, kalaban nila yan. Kaya parang naging negosyo na rin yung politika mga kababayan eh. Di ba? Kasi grupo-grupo din yung mga yan. Kaya ngayon, makikita natin yung iba, mga sobrang kurap. No, si President Duterte lang talaga makikita mo mga kababayan na tapat sa serbisyo. Kasi nung naupo siya, mga kababayan, ang dami niyang nagawa. Yung nakikita niyong naglalakihan at nagagandahang mga tulay ngayon na malaibang bansa ang itsura, proyekto yan ni President Duterte. Yung mga magagandang daanan ngayon na ginagawa dyan sa Maynila, proyekto yan ni President Duterte. Yung Manila Bay na inayos ni President Duterte at marami pang iba. Kaya nga mga kababayan, matatandaan natin yung Manila Bay, ipinaayos ni President Duterte. Sa dinami-dami dumaan ng mga presidente, si President Duterte lang nakagawa nun. Inihiring din nila yan noon, di ba? Kasi sinasabi nila nakakasira daw ng ganito, ganyan. Ano bang mas nakakasira? Yung dolomite o yung mga basura? Yung dumi? Yung mga plastic? Di ba? Na tinatapon lang doon. Di ba? Saan pa nakakasira? Yan ang ibig kong sabihin mga kababayan, no? Kahit anong gawing matino, pagkalaban nila, hinahanapan nila ng problema yan mga kababayan. Kaya nga itong si President Duterte, kahit anong gawin nila, paninira para kay President Duterte, ay hindi maniniwala yung mga taong bayan. Kasi action speaks louder than words mga kababayan. Nakikita ng buong sambayan ng Pilipino ang paglingkod, ang pagbabago noong naupo si President Duterte bilang Pangulo.
imbitahan siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ang issue. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Natanong Yun na na. yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon pagdating sa problema ng bansa sa iligal na droga. Kaya sakaling makabalik siya bilang mayor ng Davao City, ito ang masasabi niya sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako maging mayor uli, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang ano ko. Lumayo na lang kayo ang Davao. At Naku po, hayaan ninyo kumanda na ang kayo, mga Davao lumayo na kayo. magsikap, walang gulo, walang nire-rape, walang droga, walang perang masayang, kulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang taga Davao. Kasi Naku po. Ito panigurado panalo to si President. dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Marisol Montaño, UNTV. Ayun nga mga kababayan, no? Nakakabilib talaga itong si President Rodrigo Roa Duterte. Saludo talaga tayo dito, no? At wala siyang sama ng loob at wala siyang sinisingil na utang na loob para dito sa mga Marcos, mga kababayan, no? Kahit kaliwat kanan ng panggigipit at kasong sinasampa ng mga Marcos administration, yung mga kakampi ni President Marcos, lalong-lalo na itong mga Romualdez na gustong pumapapil din dahil siguradong nag-aambisyon ng mataas na posisyon dito sa gobyerno. Mga kababayan, sa tingin nyo mga kababayan, mananalo kaya itong si Romualdez na pinsan itong si President Bongbong Marcos pagtatakbo itong senador? I-comment mo dyan mga kababayan. At anong masasabi mo dito kay President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan na sinabi niya na hindi siya maniningil ng utang na loob sa mga Marcos sa pagpapalibing sa kanilang ama na si dating President Ferdinand Marcos Sr.